Nandito, ito po, pakikita ko sa inyo ang isang dyaryo na Bulgar, ang pangalan po ng dyaryo. Makikita po ninyo ang tropang Pinoy pinagsosorry kay Corona. Ito po mga nakarang araw, siguro po kung nakikinig kayo o nanonood sa impeachment, mapapansin po ninyo kung paano po nagpaliwanag ang depensa. At doon kitang-kita natin kung paanong gumawa ng iba't ibang mga invento yung mga ibang prosecutor laban sa ating Chief Justice na si CJ Corona. Kitang-kita po natin ang tropang KKK. Ano po yung KKK? Yun po yung kasinungalingan, kaya kahambugan, at kayabangan, kasinungalingan, kahambugan, at kapalaluan. Yan po yun. Ibig sabihin ng KKK na yun. Karamihan po, ang iba po sa mga prosecutor natin, miyembro ng KKK. Kaya kitang-kita po natin kung paano silang nag-invento ng iba't ibang kasinungalingan para palabasin na ang asset daw di umano ni CJ Corona ay 45. Sa mga pangyayari po nitong mga nakaraan, iba't iba po ang makikita natin. Katulad po nung lumabas si Congressman Toby Tiangco at saka si Congressman Boying o si Crispin Remulla. Diyan po, kitang-kita natin ang dalawang mambabatas natin na talagang lumalaban po ng parehas. Kaya sana magkaroon pa tayo ng mga ganyang mambabatas na lumalaban sa panig ng katwiran. Hindi po nila inaalintana kung sila ay mawala ng pork barrel, bibitin ang kasalukuyang pamahalaan. Basta ang importante sa kanila, mailabas nila yung katotohanan. Ano pa ang napatunayan po natin sa paglabas ni Congressman Toby Tiangco? Maikukumpara po natin yung administrasyon ni Noynoy Aquino, ni Pinoy, sa administrasyon ni Pangulong Erap. Ano po sabi? Pinatutunayan ng dalawa na talagang si Pangulong Erap hindi niya ginipit yung mga congressman sa pork barrel. Talagang pinakikita malaking pagkakaiba. Talagang yung Pangulong Erap talaga may damdamin sa taong bayan. Talagang may pagmamahal sa masa. Kitang-kita po natin. Ang ikinasira lang naman po ni Pangulong Erap, kung naaalala po siguro ninyo, tungkol sa mga bintang nila na huweteng, katulad ng pambababae. Yung pong pambabae, si Pangulong Erap lang ba gumagawa nun? Aminado naman siya na marami siyang babae. Pero siya lang ba ang mga politiko natin na nambababae? Marami po. Hindi ko po na-justify yung pambababae ni Pangulong Erap. Yung po bang pambababae masama? Masarap po, masama. Masama po. Gano'ng kasarap, gano'ng kasama? Abay masama po dahil kumisan yan ang pinagmumula ng paghihiwalay ng mag-asawa. Masama po yan. Pero, hindi po yun ang punto. Ang punto po, kung ikaw ay public servant, halal ng bayan, nagagampanan mo naman ang maayos yung tungkulin mo, personal na buhay na po niya yun, yung pambababae. Kung siya man ay nagsusugat, personal na po niya yun. Kung siya man ay umiinom, personal na niya yun. Hanggat hindi na aapektuhan yung kanyang pamamalakad sa gobyerno, sa pamahalaan, wala po akong nakikitang masama roon. Yun, yung pagbababae niya, yung pagsusugan niya, sa harap siya ng Diyos na nanagos. Bakit? Ano ba tungkulin ng isang Pangulo? Di siyempre, paandarin niya yung ekonomiya, peace and order. May kani-kanya tungkulin po yan kamukha ng mga legislative. Nasa legislative department, yung mga congressman, mga senador. Yan po, ang tungkulin niyan, gumawa ng batas. Basta ang importante, gawin nila ng maayos yung kanilang batas na dapat na ipasa. Yung pong mga konsyahal, yung po yung gumagawa ng mga, yung po sila po yung bumubuo ng mga ordinansa para sa kani-kanyang syudad o munisipalidad. Yung mga bukal, hindi po kalbo tinutukoy ko, bukal. Iba yung bukal sa kalbo. Baka mamaya magalit yung isang nakatira dyan sa tabi ng ilog, sa malaking bahay. Hindi po siya pinatatamaan ko. Iba po yung bukal. At saka hindi naman bukal yun Iba po yung semi-vocal at saka yung full-fledged vocal. Pagka sinabing semi-vocal, may mahahagod pa ho yan. Pag hinagod-hagod niyan ganyan, meron pa mahahagod yan. Pagka full-fledged,
aba, mag-i-slide na yung kamay niya, pagka hinagod niya, madulas na yan. Yun ang full-fledged vocal. Pero ang tinutukoy ko pong vocal, yung pong gumagawa ng mga batas panlalawigan, vocal ang tawag po doon. Nasa uring lehislatibo rin yun, dahil gumagawa rin sila ng mga batas. Nga lang, yung mga batas panlalawigan. Yung mga konsyal, pang munisipalidad, pang syudad. Yung mga congressman at saka mga senador, yun yung upper house and lower house, sila po yung gumagawa ng mga batas pang nasyonal. Yun po. Ngayon, kung nagagawa nila, di okay lang. Kung mababae sila, problema na po nila yun. Hindi na natin problema yun. Ay ano naman yung mga nando sa ano? Yung sa isang branch ng gobyerno natin, ito pong judiciary. Yan nga po yung sila si Jay Corona at saka yung mga justices. O ngayon, sila, sa pagtupad po nila ng kanilang mga tungkulin, discretion po nila yon. Kung ano yung magiging hatol nila sa bawat question of law, sa bawat usapin na nasa tanggapan ng Supreme Court. Kaya nga bawat galaw nila, collegial body ang bawat desisyon ng Supreme Court. Hindi po yan desisyon ng isang tao lang. Kaya katakataka talaga itong ating Pangulo eh. Bakit pinag-iinitan si Jay Corona? Hindi po ako kampi kay si Jay Corona, lilinawin ko po, hindi po ako kilala ni si Jay Corona, walang dahilan para kampihan ko po siya. Kaya lang, ang akin pong pananaw dito, hindi dapat gipitin yung si CJ Corona. Unang-una, pag pumayag po tayo, naggipitin yan, mawawala, masisira na po yung check and balance sa ating pamahalaan. Sino pa ang kokontra? Sino pa lalaban? Kamukha ngayon, kitang-kita na po natin. Yung pong isang bahagi ng Senado, yung lower house, marami po sa kanila, hawak na sa leeg ng ating Pangulo, gawa ng pork barrel. Hindi po ba? Kitang-kita natin. Isang branch ng gobyerno, yung kalahati, halos hawak na ng Pangulo. Sino pa kukontra kung mga mali na ginagawa ng ating Pangulo? Wala na yung tinatawag na check and balance. Kung naaalala ninyo, pag-upo ni si Jay Corona, pag-upo na ni Pangulong Noynoy, hindi naman siya ganyang kainit ng umpisa eh. Pinariringgan lang niya nung una si CJ Corona, hindi siya ganyang kaporsige. Hindi siya ganyang kaporsige. Pero nung bandang huli, nung lumabas na yung desisyon na hindi pumapabor sa Hacienda Luisita, kung hindi pumapabor sa mga tenants, sa mga farmers ng Hacienda Luisita, maaapektuhan na yung interest ng Hacienda Luisita. Ano nangyari? Biglang-bigla nagkumahog si Pinoy para ma-impeach si CJ Corona. Pero marami tayong nakikita. Nakita siguro ninyo yung anomalya, o nabalitaan siguro niyo yung anomalya tungkol doon sa Pagcor. Yung si Ronald Llamas, di ba? Bumibili ng DVD na pirated. Si Pinoy ba may nakita tayong mabilis na pagkilos o nagkukumahog ba para paimbestigahan yung chairman ng Pagcor at saka yung si Secretary Llamas? O ano ginagawa ni Pangulong Noynoy? Kaya kita ninyo. Ngayon, nababalitaan nyo siguro yung noy-noying. Kumakalat kayo sa YouTube. Ano yung noy-noying? Yung nakaganyan, no? Yun yung noy-noying na kumakalat po ngayon. Ano yun? Daw, di umano, yun daw ay tamad, sumasagisag daw sa katamaran at sa pagiging inutil. Kita niyo? Sa kasaysayan ng ating bansa, wala pa tayong nakitang Pangulo na iniinsulto ng ganyan. Nung nakaraan, nabasa siguro ninyo sa pahayagan. Ano sabi? Si mismong CJ Corona. Ano sabi? Sa Bulgartin, dito rin sa diaryong to, ang nakalagay sa front page, ilabas mo ang psychological record mo. Pagka sinabihan ka ng ganyan, ano po ang connotation? Ang connotation nun maaaring ikaw ay may kuliling, may ganyan, o may ganyan, may baltik, may tapak, may sopak, o topak, o ano pa man, may bahog. Pero yan, hindi dapat na nakikita yan. Bakit? Bakit nagkakaroon ng ganyang mga pangyayari? Nagkakahati-hati na kasi itong ating bansa, itong ating gobyerno. Naglalaban-laban na Pilipino laban sa Pilipino. Nakita naman siguro ninyo
Yung ilang prosecutor dyan, yung isa. Yung malaki yung ilong na maluwang na ganyan, ay madali nyo makikilala. Kung mahilig kayong kumain ng sopas. Huwag lang ninyong kakainin yung sopas o yung sopas, huwag ninyong kakainin pag may pako. O ano, alam ba ninyo kung ano yung pako? Yung pako sa English yan, nail ang tawag dyan, nail, pako. Sa Tagalog pako, sa English, nail. Pag kumain kayo ng sopas, huwag nyo, siguruhin nyo walang pako. O yun, makikilala ninyo pag mahilig kayong kumain ng sopas o ng sopas, kung sino yung tinutukoy ko. Akala nyo ubod ng marangal. Naka-Amerikana, naka-barong, akala nyo malinis. Pero yung ba mga yan na humuhusga sa ating punong maestrado, malilinis din ba? Wala namang malinis eh. Aminin natin lahat ng nasa politika, hindi pwedeng hindi marumihan. Huwag kayong maging hipokrito. Kung titingnan ninyo yung mga binibintag kay CJ Corona, wala yan. Kukulang yan ng mga anomalya ng mga ibang politiko natin, ng maraming politika natin. Yung mga nagmamalinis yan, yung isa, yung si Big Monkey, yung malaki, na malaking lalaki, malaki rin ang ilong. Prangkahan tayo, prangkahan. Ito, blind item ito, pero madali nyo makikilala pag tayo nagprangkahan. Malaking tao siya, malaki rin ang ilong. Akala nyo, kitang-kita nyo, halatang halata kung kanino nakapanig. Hinuhusgahanan niya, hindi pa tapos. Bakit hindi kayo makapaghintay? Tapusin ninyo yung impeachment, tsaka kayo humatol. Inuunahan ninyo Halatang halata kayo. Mga kababayan ko, itong mga ganyang politiko, sana po tandaan ninyo. Hindi karapat-dapat, para sa akin, itong mga ganitong klase ng politiko, marurumi ang puso nito. Ang kailangan po kasi sa ating mga namumuno, sa ating public servant, isa, matalino. Isang mahalagang elemento, kailangan may pagmamahal, may pag-ibig sa kapwa, sa taong bayan. Bakit? Paano mong magagawa ng maayos yung tungkulin mo? Matalino ka nga, pero wala ka namang pagmamahal sa kapwa mo. Kasi yung pag-ibig po, nagpapagalaw yan sa tao. May nakatingin man o wala, gagawa yan ng mabuti sa kapwa niya. Bakit? Dahil nanduron yung pag-ibig. Pero pagka wala yun, napakahalagang elemento yun. Pag wala yun, hindi mo magagawang maging isang mabuting public servant. Kailangan, matalino ka, masipag ka, may pag-ibig ka. Isa yun. Pero itong mga nakikita natin na ito, mga ilang prosecutor, mga ilang judges, senator judge o juror, itong mga ilan, hindi ko po nila lahat, may pag-ibig po ba sila? Kayo na magsabi. Meron ba kayong nadadama sa puso nila na pag-ibig? Kayo na po ang umatol. Yan po ba ang mga tao na iluluklok natin sa pamahalaan? Kitang-kita po natin. Hindi po ako, ulitin ko, hindi po ako kampi ni CJ Corona. Pero sa pagkakataong ito, nakuha po ni CJ Corona ang aking simpatya. Inaamin ko po yun. Nakuha ni CJ Corona ang simpatya ko. Dahil nakita ko ang mga kasinungalingan. Ang mga kasinungalingan, mga bintang kay CJ Corona. Kitang-kita na Nagkakahalataan na po sa bandang huli. Ngayon, ano pa nangyari? Naglabas sila Pinadyadyaryo nila yung mga survey na mabagsak daw ang rating ni CJ Corona. Ano na raw po, guilty na raw po sa pananaw ng maraming tao, guilty na raw. Talagang ikinukondisyon nila yung utak ng taong bayan. Katulad din ng kanilang ginawang pagkondisyon nung umpisa pa lang nitong impeachment na ito. Na si CJ Corona daw, maraming kayamanan, ganito raw ang ginawa. Pilit nilang pinapaniwala ang taong bayan na si CJ Corona ay hawak ni GMA sa leeg. Hindi po mahahawakan. Ito na lang po, bibigyan ko kayo ng sample. Kung ako si CJ Corona, kanino ako makikisama? Sa isang dating Pangulo na wala ng kapangyarihan ngayon? O dito sa isang nakaupong Pangulo? Meron pa maski na yun nga nakaupong Pangulo hindi basta-basta pwedeng ipatanggal si CJ Corona kung hindi dadaan sa isang impeachment process At siya, may kapangyarihan siya, kaya niyang hawakan yung ilan sa mga congressman, katulad na nangyayari ngayon, para maiakyat yung impeachment.
Eh si dating Pangulong Arroyo, kaya ba niyang ipa-impeach? Yung po bang mga kaalyado niyang mga dating kongresista, nandun pa rin. Meron pa rin siyang kakayahan ngayon na kumanap ng maraming mga congressman para umusad ang impeachment laban kay CJ Corona. Kung sakaling hindi siya paboran ni CJ Corona, wala nang kapangyarihan dahil dating Pangulo wala nang kapangyarihan yan. Pero si Pinoy, nakaupo ngayon yan. Kaya kung ako makikisama, kung akong sisip-sip, kung ako si CJ Corona, aba, hindi sisip-sip na ako kay Pinoy kaysa dyan. Kaya walang logic dyan eh. Wala akong makitang dahilan para mahawakan ni CJMA, si CJ Corona. Gusto lang talagang ipakita, siguro, maaari sa aking opinion, siguro gusto lang ipakita ni Pinoy. O kayo, huwag kayong kakalaban sa akin, sasampulan ko kayo, pinakita ko na sa inyo, pina-impeach ko to si CJ Corona, o yung mga ibang justices dyan, kailangan makiayon kayo sa gusto ko. Siguro, ganon. Yun po opinion ko lang. Kayo, ano po ba opinion ninyo? Hindi po, kung kayo po kayo, may kanya-kanya po tayong opinion, pero yun po ang opinion ko. Maraming salamat po.